Magandang araw! Narinig niyo ba ang kwento ng isang batang maraming damit? O kayo ba? Mahilig ba kayong mangolekta ng magagandang damit? Pakinggan natin ang Sandang Damit ni Fanny Garcia. May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang ulit. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo na may tila ipinagkit, laging nakayupo, mailap ang mga mata, sasagot lamang kapag tinawag ng gulo. Halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasan kaiba ang kanyang kalagayan sa kanyang mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid iyon sa kanya. Mayayaman sila, magaganda at iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Malimit nila siyang usugin sapagkat ang kanyang damit, kahit na malinis, ay halatang luma. Palibhasay kupasin at punong-puno ng susi. Ilarawan ng pisikal at emosyonal na kalagayan ng batang babae kapag oras na ng pagkain at labasan na ng kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Itatago niya sa kandungan ang kanyang pagkain, pipiraso ng pakunti-kunti, tuloy suko sa bibig. Mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay nasusubukan niya ang mga pagkain na pag-display sa ibabaw ng pupitre ng mga kaklase. Mansanas, sandwich, candy, may iba't ibang goodies at kulay na pambalot na palara. Ang panunukso ng mga kaklase ay hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan kapag nakita nila ang kanyang baon ay isa lamang piraso ng tinapay. Nakaraniwan, walang palaman. Kaya tumayo siya sa kanila. Naging walang tubo, mapag-isa, at nangyayari ito hindi naman dinid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan o makalawa siyang umiiyak dahil sa panunokso ng mga kaklase at siya'y magsusulo. Mapapakagat lagi ang kanyang ina. Matagal itong hindi makakahibo at sabay haplos nito sa kanyang bagot at paano sasabihin sa kanya, hayaan mo sila anak. Huwag mo na silang pansinin. Hayaan mo, kapag nakakuha ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Ibibili na rin kita ng maraming damit. At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang amay hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera. Kaya, ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit, ang bata'y unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwi-umiiyak. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik, ay ipinalalagay ng kanyang mga kaklase na siya'y kanilang talong-talunan. Kaya lalong sumigi ang kanilang pambubuska. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap, isinalaksak nila sa kanyang isip. Hanggang isang araw ay matuto siyang lumakad. Sa buong pagtataka nila ay bigla na lamang nagkatilig ang mahirap na batang babae. Laging kubasin, puno ng sulsi, at luma ang damit. Ang batang laging kakaunti ang baong pagkain. Yaon isa na naman sanang pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase. At siya na naman ang kanilang inutos. Alam niyo, Anya, sa malakas at nagmamalaking tingin, ako'y may 100 damit sa bahay. Nagkatingin na ng kanyang mga kaklase, hindi sila makapaniwala. Kung totoo ay, ba't lagi na lamang luma ang suot ng damit? Mabilis ang naging tugon. Dahil iniingatan ko ang aking 100 damit.
ayokong maluma agad. Sinungaling ka. Ipakita mo. Ipakita mo muna sa amin. Para kami maniwala. Iisang tinig na sabi nila sa batang ito. Hindi ko madadala rito. Baka magkainitan kayo. O makagalitan ako ni nanay. Kung gusto niyo, sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o bulaklak. At nagsimula na nga siyang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya, may damit siya para sa iba't ibang okasyon. May damit siyang pambahay, pantulog, pampaaralan, pansimbahan at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkukwento. Paano inilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ng isang damit na pandalo niya sa pagtitipon. Makintab na rosas ang tela nito, na sinabugan na pinagdupit-dupit na mumulting bulaklak at makikisap na rosas at puting abalon. Bolda ang lulas. May tig-isang malaking laso sa magkabilang balita. Hanggang sakop ang haba ng damit. O kaya'y ang kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kwelyo, manggas at kailangan. O ang kanyang puting pansimba na may malapad na sintron at malalaking bulsa. Mula nooy naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon, siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang naging tagapakinig. Lahat sila'y natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa kanyang sandaang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiya. Naging masiyahin siya, bagamat patuloy pa rin ang kanyang pamamayat, kahit ngayon nabibigyan na siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich, isa o dalawang candy. Ngunit isang araw ay hindi pumasok sa klase ang matirap na batang babae may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw. At nang sumunod pa. At pagkaraan ng isang linggo, hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpa siya silang dalawin ang batang matagal na luluban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Sumunod ang isang babaeng payat. Iyon ang ina ng batang magulang. Pinatuloy sila at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na sala at sala sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon nakaratay ang batang babae may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunan ng pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na kinasisindigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok na iyon at nakita nila ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang mga drawing ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Naroon din ang drawing ng kanyang pantulog, ang kanyang pansimba, ang sinasabi niyang pamasok sa paaralan, at damit na panggalaw. Ngunit kailanman hindi na sila yan ng mga kaklase dahil ayon sa kanyang nakatagot iniingatan niya sa bahay. Sandaang damit na pawang iginigit lang.